time na si Christ ay nag-resurrect na. So, nagbilin na siya sa kanyang mga disciples na naging ngayon ay naging apostol na sila. So, from Matthew chapter 27 naman, nung si Christ ay nakapako sa krus, before na malagutan siya ng hininga, meron siyang katagang sinabi sa Matthew chapter 27 verse 25, Eloi, Eloi, lama sabachthani. In English, sabi niya, my God, why you have forsaken me? Tayong mga Kristiyano ngayon na nagbabasa ng Biblia, kung sasagutin man ng Panginoon, ano bang kasagutan? Di ba? Kung hindi siguro sumunod si Kristo, hindi siya namatay doon, kung hindi siya pinabayaan, paano tayo matutubos? Paano tayo mariredeem kung hindi siya pababayaan ng Diyos doon? So yung kasagutan ngayon, alam naman natin na. Yun ang, kung sasagutin ng Ama, kasi sila nagkakaintindihan na yung time naman na yun. Alam ni Kristo. Kaya yung time na yun, nagtatanong siya. Pero yung kung sagutin man yun, malalaman natin. Kaya nga, nung sa John 19, chapter 19, verse 30, sabi niya, it is finished. Naganap na ang plano ng Diyos upang tayo ay maliligtas. Sabi niya. Kaya nga sa Genesis chapter 3, verse 15, sabi nga dito nung nagkasala si Adan at Eva, may plano agad ang Diyos kung paano tayo maliligtas. I will put enmity between you and the woman, and between your offsprings and hers, he will crush your head, and you will strike his nail. Mayroong magiging awayan ang woman saka yung snake. No? So, babasahin ko muna, babalik tayo sa Old Testament. Sa Genesis, medyo mahaba-haba ng konti, kaya mamaya gigisingin ko na lang kayo pagka tapos na ako. Okay lang ba? EJK? May EJK din na uso ngayon Extrajudicial kidding. When God created heaven and earth, He said it was good. When He created the land that produces vegetation and all kinds of plants and trees that bear fruits according to its kinds, and He said it was good. Then He created animals according to their its kinds and said, it was good. And then, yung masterpiece. Sino yung masterpiece? Tayo. Because we are His likeness in image. And we are the perfect creation. Kasi, bakit tayo naging perfect na kinreate ng God? He has given us the freedom. Freedom to decide. Diba? That's why nilagay na yung tree of knowledge para makita yung pagka-perfect ng creation sa atin. No? Pero tulad ng sa isang pamilya, kailangan din naman may house rule. Diba? Although meron tayong freedom, pero meron din pa ring house rule na sinasabi. Na kailangan, mayroon siyang binigay na kailangan mo ring sundin. Meron siyang guideline. No? Ano nangyari? Nung nag-disobey si Adam and Eve, doon pumasok ang kasalanan. Pumasok ang kasalanan sa tao. Naging humiwalay ang tao sa Diyos. Sinabi dito kasi ng Diyos, sila ay mamamatay, pero hindi ibig sabihin na mamamatay ka na physical. Kundi mamamatay ka spiritual, no? Magkakaroon ka ng yung relationship mo sa Diyos, lalayo. Kaya tulad nga ng isang patay, isang tao na matay, humihiwalay yung kanyang kaluluwa at yung kanyang espiritu ay bumabalik sa Diyos. Hindi na siya tinatawag na tao. Tinatawag na siyang patay o bangkay. Kasi hiwalay na Di ba?
So ano yung naging kasalanan nung nila? Minsan, ako rin, iniisip ko noon, big deal ba yung ginawa nilang kasalanan para sila ay ang parusa sa kanila ay kamatayan? Na kung isipin mo, maliit lang naman yun, kinain lang naman yung prutas eh. Para sa bata, kinain lang naman yung prutas. Pero ang kasalanan nila ay mabigat. Bakit? Gusto nilang maging Diyos. Kasi sabi nung ahas, serpent doon sa puno eh, pag kinain nyo yan, mabubukas ang inyong kamalayan. Malalaman nyo ang tama at mali. Magiging katulad kayo ng Diyos. Ay ano bang kasalanan ni Satanas? Ano, bakit bilang anghel na nasa langit, tinapon siya? Di ba? Ano ba naging kasalanan niya? Gusto rin niya kasi maging Diyos. So ganun din ang tao. Ganun din kabigat yung kasalanan ng isang tao. Na maging katulad ng isang Diyos. So, tulad ng isang tao rin, na pag ikaw ay nagkasala sa ating ngayon, sa ating gobyerno, pag may mabigat kang kasalanan, pinaparusahan ka. Minsan, nakukulong ka talaga. Di ba? Kung mabigat yung kasalanan mo. Meron kang haharapin na kaparusahan, na pag ikaw ay nakakulong, eh di ibig sabihin, ikaw doon ay magpapakasama ng husto sa loob ng kulungan. Kaya ka kinulong para pagdusahan mo yung kasalanan mo, ma-realize mo yung pagkakamali mo. Tulad ni Adam and Eve, nung hiniwalay sila sa Garden of Eden, pinagtrabaho na siya. Kailangan niya magtrabaho upang mabuhay. Para kailangan sa pawis ng kanyang muka. Para sila ay mabuhay. No? So, pero hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Dahil tulad ng siguro sa isang pamilya, kung mayroong isang nagkasala at nakakulong ngayon, gumagawa rin tayo ng paraan kung paano siya mailabas. Nagpaplano para mapiyansahan. Pero hindi ganun kabilis na kung nagkasala ka, pag pinatawad ka, sige, mamaya, laya ka na. Mamaya, o bukas, free ka na. Paano mo marirealize yung pagkakasala mo kung ikaw agad-agad ay tutubusin? Kaya nga, minsan naisip ng tao, bakit nung time na nagkasala si Adam and Eve, kung may plano pala ang Diyos na sila iligtas, bakit hindi yung time na yon? Hindi na sila iniligtas agad-agad, di ba? So siyempre meron ding long process yan para ma-realize din ng tao kanilang pagkakasala. Kaya nga, pero ang Diyos hindi nagpabaya sa atin, kinausap pa rin niya ang Diyos na gusto niya mailigtas, maibalik sa Kanya. Kaya sabi sa Hebrews chapter 1, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets, and at many times in various ways. But in these days, in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed for all things. No? So, kinausap niya ang tao sa pamamagitan ng ating mga ama sa patriarchal age. Umpisahan ko sa panahon ni Abraham, bago ipanganak si Isaac. Isaac was born, was 100 years old. 100 taon na si Abraham. Keep in mind that the Lord had promised Abraham that he would be the father of great nation. Now the Lord asking him to sacrifice Isaac, a burnt offering, na kailangang i-sacrifice. Gustong subukan ng Diyos, si Abraham, na i-sacrifice kasi pinagkalooban na siya ng anak na si Isaac, na tulad ng kanyang pinangako. Pero dahil nang nasubukan yung kanyang pananampalataya sa Diyos, sinaway na siya nung time na i-offer na niya. At ang sa pamamagitan nung ram na nagpakita kinausap sa ng Diyos at nakita niyo yung ram, yun ang kanyang kinuha. At yung kanyang sinacrifice. Kaya nga, nandun yung salitang God will provide. Hindi ka pababayaan ng Diyos na ikaw ay mapahamak.
Note, the covenant was confirmed because Abraham did not withhold with his son. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand of the seashore. And through your offspring, all the nations of the earth will be blessed because you obeyed me. So pagkatapos ni Abraham, sumunod naman yung anak niya na si Isaac. Hindi ko nababanggit din si Ismael, pero kasi ang sinundan, pinakamalaga dito si Isaac. Nagkaroon si Isaac ng anak na dalawa, na yun si Esau at si Jacob. Esau was firstborn of the twins but despised in his birthly right. So, sa panahon nila, panahon ng mga Hudyo, napakahalaga yung birthright, yung pagiging panganay. Kasi sa kanya, yung lineage na Messiah ay doon dadaan, yung pagiging panganay sa kanila. Dahil siya ang magiging tagapagbana, siya ang magiging, sa kanya mapupunta yung blessing. Pero itong si Esau, dahil lang sa sabaw, nung time na siya ay pagod, galing mangaso kasi hunter siya pagdating niya ron, nakita niya si Jacob na nagluto ng isang masarap na sabaw. Anong ginawa niya? Dahil lang doon sa isang mangkok na sabaw, ay pinagpalit niya yung kanyang birthright. No? Pinagpalit niya yung kanyang birthright. So, pero 2 beses na nangyari sa kanya doon, na yung kanyang pagkakakuha sa kanyang right bilang isang panganay ay naulit-ulit sa panahon ng kanyang ina. When Jacob sent yung blessing na nakuha nung namatay na yung bago mamatay yung kanyang ama. At yung blessing na nakukuha ay si Jacob. So, yung time na naglalakbay na, fast forward na natin ng konti, no? Na ito yung naglalakbay, papuntang Haran si Jacob. Sinubukan siya ulit ng Diyos. Nakipag-struggle siya, nakipag-wrestling sa isang anghel. Pagkatapos silang mag-wrestling, napatunayan ng Diyos na matatag itong si Jacob. So, mula noon, pinalitan yung kanyang pangalan. Pinalitan, ginawang Israel. Ginawang Israel ang pangalan ni Jacob nung nasubukan siya ng Diyos. Sabi sa kanya, so nireaffirm yung covenant, your descendants will be like the dust of the earth, and all people on earth will be blessed through you and your offspring. So, si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak. Yung tinatawag na yung 12 tribes of Israel, aking babasahin sa Exodus chapter 1. Ito nandito yung pangalan ng 12 tribes or yung 12 anak ni Jacob. Exodus chapter 1. Nandito yung anak niya, no? Ang panganay si Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan and Naphtali, Gad and Asher. At yung pang-12 si Joseph. So, sumunod, ang next na generation na ay si Joseph. After yung si Joseph, na naging favorite na anak ni Israel or ni Jacob, siya yung na-bless. Kasi siya yung, sa kanilang magkakapatid, siya yung mabait Siya yung masunurin. Pero yung nainggit yung mga kapatid niya, imbis na pinlano nilang patayin, pero di rin nila nagawa. Instead, pinagbili siya doon sa mga nangangalakal ng tao para ibenta. So, binenta siya sa mga negosyante, binenta sa Egypt. Nakarating si Joseph sa Egypt.
at ginawa siyang slave. Pero nung patagalan, dahil ginabayan din siya ng Panginoon, si Joseph, naging isa siyang second commander sa Egypt. No? At sa pagiging second commander niya, nailigtas din niya yung kanyang mga kapatid, yung kanyang 12 brothers. Kabilang na rin yung kanyang ama. Ginamit siya ng Diyos na mailigtas kasi may darating na starvation or pagkagutom sa Egypt o sa malaking area na yon. So, dahil sa ginabayan si Joseph, na nahulaan niya kung ano yung panaginip ng Pharaoh, bumilib sa kanya, binigyan siya ng magandang position. Siya ang naging second commander. After the death of Joseph, son of Jacob, they become slave. Naging slave sila sa Egypt kasi nakalimutan na ng mga next generation naman na leader ng Egypt yung about Joseph. Kasi nakikita nila, parami na ng parami yung mga kasi pinangako ng Diyos na dadami yung kanilang lahi. Parami ng parami yung lahi ng mga Israelites sa Egypt. Kaya binago yung sistema. Ginawa silang alipin. So, in-slave naman sila doon. So, doon nagtagal yung mga kawawang mga Israelites, naging slave sila ron. Pero, bakit inallow ng Diyos na maging slave sila? No? Bakit inallow ng Diyos na maging slave yung mga Israelites doon? Kasi, para ipaalala rin sa kanila na sila ay iniligtas sa pagiging slave. Para maalala nila ang Panginoon na sila ay iniligtas from slavery. During that time kasi sa Egypt, kaya kailangan mapunta rin sila doon. Dahil ano ba ang Egypt noon? Ito isang great kingdom. A perfect place para sa education. Kaya nga, doon lumaki si Moises eh. 'Di ba? Inampun pa siya nung anak nung Pharaoh. Kaya doon lumaki si Moises para ano pa mayroon sa Egypt? Kasi doon mabibuild yung pagiging magandang leader. Nagkaroon siya ng magandang education. Na later on, nagamit din naman ni Moses din siya nagsulat nung Pentateuch. So Moses was instrument of God to save Israel from slavery. They traveled for 40 years in the wilderness instead of 40 days. Kasi sa kanilang attitude, mareklamo sila sa kanilang masamang ugali. Maraming ang namatay din sa kanila dun eh. Pagiging pasaway nila eh. Mareklamo sila. Hinahanap nila yung, kung ano-anong hinahanap nila. Binigyan na sila ng pagkain, binigyan sila ng ulap, manlilim. Yung mga damit nila, hindi napudpod, hindi nasira, yung mga sapatos nila. Pero panay pa rin sila reklamo. So after Moses, nung namatay si Moses, Joshua take over and lead the people into the promised land. Pagkatapos ni Joshua, na namatay, balik ulit sa dati itong mga Israelites na to. Balik ulit sila sa gawaing masama. Panay na naman ng gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Diba? Pagkatapos silang magmakaawa, tulungan, pabalik-balik din. Binigyan sila ng military leaders, ng judges, tulad ng ni Deborah, Gideon, and Samson, na pinaglaban sila to fight and protect God's people. Pagkatapos ng mga judges, ng military leaders, binigyan naman sila ng hari. Like ni King Saul, David, and Solomon. Pero sumablay din mga to eh. Sumablay din itong mga hari na to, tulad ni Saul na naging pasaway din. Solomon, ganun din. Nagkaroon siya ng maraming asawa, yung mga asawa nila na nagkaroon ng ibang mga Diyos, pinatayo pa niya ng kanya-kanyang templo, yung mga Diyos nila. So, naging failed din yung kingdom na yun.
So Israel was divided. Nagrebelde sila ulit. And tumalikod sila ulit sa Diyos. Tulad nung sinabi sa Book of Hebrews, chapter 1, God uses prophets to warn them. If they did not listen, meron silang haharapin na consequence. Pero ang ginawa nila, inignored pa rin sila. So ano nangyari? Na-conquered sila ulit. Muli silang nasakop and put into captivity by the foreign empire like Assyrian, Babylonian, and Medo-Persian. After so many years na sila ay na-conquer, nung ang naghari na yung Medo-Persian, merong isang decree na inalaw na sila. Na yung mga na-captive ay bumalik na sa kanilang homeland. Dito naman yung Book of Ezra and Nehemiah. Kay Ezra, ibinalik yung templo, ni-restore nila. Kay Nehemiah, yung wall. Pagkatapos nilang maiayos yon, maibalik ulit sa dati yung templo, pero hindi na katulad dun dati. No? Naibalik nila yung templo. Anong ginawa nila? Anong ino-offer nila? Di ba? Ang usapan nila, mag-offer sila ng firstborn, yung maganda. Kumbaga, first class. Tulad ng mga inaalay na nila sa Book of Malakay, ino-offer nila yung mga reject na. Yung ayaw na nila na hayop, yung may kapansanan, yung ino-offer nila, panis. And then, nagalit na ang tuloy ng Diyos. Kasi yung pag-worship nila, hindi na maganda eh. And then, there was a 400 silent years. No prophets. No miracles. Walang angel visitation na nangyari sa time na yan. And then, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, after 400 silent years, the silence is broken. Jesus was born. He teaches the truth and lives a perfect life. Nag-perform din siya ng mga miracles to prove na siya ay Diyos. God once again extend His great love and mercy through His Son, Jesus Christ. Kaya brothers and sisters, we as Christian today, no, may plano rin ng Diyos sa atin. Tulad ng plano ng ginawa niya sa kanila noon. May plano ang Diyos para maligtas tayo. For being a Christian, sabi nga sa isang kanta na favorite ko noon life is a journey, not a destination. For being a Christian naman, life for being a Christian is a journey. And God has prepared a destination. Tanong, what is the destination await us? Ano ba yung destination na nag-aantay din sa atin? Diba? Meron din lahat tayo binigyan ng destination. Pero ano ba? Yun na destination ang gusto natin. Depende sa atin. How are we going to work on it? Kaya nga, ito yung unang punto ko mga kapatid. We just follow God's plan. Unang punto, Christ is the authority. We must surrender our life to Him. Because we need an authority in life, especially in our spiritual life. We need to be governed. Diba? This fundamental derives from the two simple truths set before us in the opening page of the Bible. Kung si Adan at Eva naging pasaway, kasi hindi sila nagpa-govern, kaya pumasok yung kasalanan. Kaya kailangan din natin magpa-govern. In fact, when they rebel against their Creator, their lives changed in many dreadful ways. Those who have sinned can never extract themselves from the lost condition without coming back to God. So, kailangan din nating magpa-govern.
bilang isang Kristiyano, sa panahon Kristiyano ngayon, kailangan natin magpag-govern. Kailangan natin isubmit with readiness to submit, na isubmit natin yung ating buhay sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa Ecclesiastes chapter 1, chapter 12, sabi niya, remember your Creator in the days of your youth, habang tayo ay malakas pa. So, if you are made by God and you have sinned against Him, you need to submit yourself. Parang sa gobyerno rin, kailangan mo rin pasakop. Everybody needs to obey God because sumunod tayo kay Kristo because He is the King. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 20, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven, on in earth, and under the earth. Kailangan nating magpasakop sa ating Panginoon. Sa panahon ng Kristiyano, kailangan natin magpasakop sa Kanya. Kailangan natin i-worship Siya. And in spirit and in truth. Lagi kong naririnig kay Brother Arnold na sambahin ang ating Panginoon sa spirito at katotohanan. Kasi Siya ay spirito. Hindi natin kailangan tulad ng ginagawa ng mga Israelita noon. Kaya laging nagagalit ang Diyos sa kanila eh. Kaya lagi sila pinasasakop. Dahil anong maginawa nila? Mahilig sila sa idols. Di ba? Mahilig silang gumawa ng mga Diyos-Diyosan, mga ribulto. Mahilig silang gumawa doon. Pero sa panahon din ngayon, ano rin ba yung idols din natin? Kahit wala man tayong ribulto, ano nagiging idols natin? Marami, di ba? Na nakukuha yung oras natin. Kung saan nafo-focus. Kasi ang gusto ng Diyos, focus lang tayo sa Kanya. Pero pag meron kang idols na kung ano man yung pinagkakaabalahan mo, nagiging karibal ng Diyos yan. Diba? Hindi man sa nakikita natin na ribulto, pero maraming bagay. Kaya tulad na lang, minsan pagka pinaka-importanting gawain natin bilang Kristiyano, kailangan i-worship natin siya ng tama. Sabi nga doon sa Great Commandments, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Di ba? Kaya during the Lord's Day, mga kapatid, hindi sinabi na Lord's Day, kaya day eh. Hindi sinabing Lord's Hour. Hindi sinabing magbigay ka ng oras ng konti sa Panginoon. Hindi eh. Kaya nga, nahiwalay ang Lord's Day. Di ba? Anong bang oras nag-uumpisa sa atin? Yung linggo. Kung kagabi, Sabado, alas 12 ng gabi, Lord's Day na yun eh. Kaninang alas 12 madaling araw, umpisa na yung Lord's Day, pero hindi naman inobliga na gumising kayo na madaling araw. Nasa sa atin naman yun eh. Hindi naman sinabi na mag-umpisa na kayo. Hindi eh. Anong oras nag-umpisa ang worship natin? 9:30. 9:30. Mahaba pa yung oras na preparation para gawin. Para i-prepare yung sarili natin bago mag 9:30. Diba? Minsan, ako rin, nagkukonsensya ako pag di ko nalilate din eh. No? Pero, Lord, patawad. No? Kaya kailangan isipin natin, umpisa pa lang ng alas 12 ng gabi. Lord's Day na yan. Kaya, iset na natin yung araw na yun, mag-prepare tayo. We must prepare ourselves, lalo na sa communion. Bago tayo mag-partake. Kasi ito yung pag-aalaala sa death, burial, and resurrection na inaalay ng ating Panginoon ng kanyang buhay para mailigtas tayo. Kaya bago tayo mag-partake, kaya kinakailangan makinig tayo. I-focus na natin yung isip, i-set na natin yung mind natin na pag-alaala sa kanyang kamatayan. Di ba? Kung kinakailangan na magsipasok. Para sama-sama tayo na inaalalahan na siya. Inaalala yung kanyang kamatayan. Hindi yung nandun ka sa labas, kung ano ang ginagawa mo doon, uy, teka, magpapartik na pala. Bigla kang hahabol, kukuha ng bread, makikibreak ka ng bread, iinom ko ng wine. Pero ang tanong,
Nakaset ba yung mind mo? Nakaset ba yung puso mo sa pag-aalaala sa kanyang kamatayan? Pangalawa, siguro, di ko na kailangang banggitin, pero na-prepare ko na rin. Banggitin ko na rin ito. Proper dress code. No. Kailangan din yung mga, lalo sa mga babae, o mas sa lalaki na, sabi nga ni Timothy, sabi kaya sa Book of Timothy, chapter 1, verse 2 to 9, I also want the woman to dress modestly, with decency. Sabi niya, di ba? Propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles, or gold, or pearls, or expensive clothes, but with their good deeds, appropriate for women who profess to worship God. Sa worship, a woman should learn in a quietness and full submission. Ito, sabi nga sa Bible, di ba? Instruction ni Apostle Paul. I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man. She must be quiet. Kaya mahalaga sa mga mens na nandito ngayon, no umaattend, nakikinig ng worship, na kailangang attentive tayo. Kailangang makinig tayo dahil sabi nga, ito instruction na para naman yung mga asawa natin ay hindi na makaistorbo. Diba? Para maging, she must be quiet, sabi niya Kaya mahalaga ang papel. Hindi naman yung babae na lang na, syempre, quiet ka. Pero ikaw naman, di ka naman nakikinig. Kaya kailangan attentive ka. Para pagdating nyo sa bahay, na tapos na ang worship, magtanong siya sa'yo, meron siyang matututunan. May ipapasa mo rin sa kanya yung napakinggan mo na salita ng Diyos. Kaya ang tema dito ay orderliness Di ba? Mayroon pang isa. During worship na isang mahalagang bagay na tulad, mamaya gagawin din natin to, no? When it comes to giving, what should we do? Sabi nga, sa Corinthians, according to his heart. Sabi niya, babasahin ko sa chapter 9, 2 Corinthians chapter 9. Kung paano ba yung giving. Chapter 9. Sabi niya, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Hindi naman sinasabi na walang tithes, di ba? Hindi naman sinabi sa atin na mag-tithing. Walang 10%. According to your heart. Pero ang tanong, pag nagbigay ka na galing sa puso, anong puso mayroon ka? Doon nagbigay ka ng giving mo. Di ba? Anong puso ka? I-analyze mo yung sarili mo. Ano yung binigay ko ba? Galing ba talaga sa puso ko? O yun lang ang nabunot ko? Di ba? Each man should give what he has decided. Sabi niya, decided in your heart to give. Sabi niya, not reluctantly or under compulsion. Pero mahalaga, i-analyze natin yung puso natin nung tayo nagbigay. Maraming klaseng puso. Alam nyo na yun. Di ba? Pangalawang punto, mga kapatid. Another God's plan is, Christ is the inspiration. Sabi nga niya, therefore go and make disciples of all nations. Remember when God promised to Abraham on Genesis chapter 2, chapter 2, verse 12, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be blessing. This is the shadow of Old Testament to a New Testament. Na itong sinabi rito na make disciples tulad ng kay Isaac,
Di ba? Nagkaroon siya ng maraming lahi. Even kay Noah. Nung pagkatapos linisin ng Diyos ang mundo, na natira lang yung family ni Noah, di ba? Sinabi niya sa kanila, humayo kayo magpakarami. At ngayon naman, sa panahon ng New Testament, yung mga apostol, yung sinabi, therefore go and make disciples to all nations. On our time today, as a Christian, God wants us to ituloy natin yung pag-obey sa command na tulad nung ginawa na nababasa natin sa Bible, sa mga disciples, sa mga apostles. Pero hindi ibig sabihin na literal mo naman gagawin yung kanilang ginawa. Kasi wala na tayo sa period of inspiration eh. Hindi mo na kailangan mag-perform na miracles. No? Hindi mo na, tulad nung ginawa nila, sa panahon lang nila yon. Kasi, para i-prove nila, even Christ, nag-perform siya ng miracles, to prove that He is God. Diba? Sa panahon natin ngayon, tulad nung ginagawa sa iba na nagpe-perform ng kung ano-ano, diba? May mga speaking tongues na nagpapagaling, pupunta sa harapan nila, pagagalingin nila, patutumbayin nila, pag uwi ng bahay, masakit naman yung likod. EJK lang yan. Pero, yung panahon nila, hindi na necessary sa panahon natin ngayon bilang Kristiyano. Ano ba yung mission din natin na gagawin? Sa mga unbelievers, ano kailangan natin ipakita? No? Unbelievers needs to see Jesus in you before they will hear what you have to say. Bilang Kristiyano, kung tunay kang Kristiyano, kung meron ka mang, minsan kailangan nating mag-invite, kung meron tayong natutunan, gusto natin i-share sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak na matagal lang din nakikita, tatay, nanay, kaibigan, na dati, ano ka dati? Diba? Kung ikaw noon pasaway, tapos bigla kayo magkikita, hirap ka nilang paniwalaan. Basta-basta kung mag-share ka na lang ng God's word sa kanya. Diba? Kailangan, makikita nila sa action mo. Bago ka magsalita, na makikita nila si Kristo sa'yo. Kung paano yung approach mo. Makikita nila yung tulad ko, mayroon akong mga kapatid din sa baba na minsan pinagtatawanan ako pag noon eh. Pagdating ko doon, mag-share agad ako, pero di sila basta-basta naniniwala kasi kilala nila ako noon eh. Pasaway ako noon eh. Hindi basta-basta sila mabibili, pero pinag-aaralan ko rin. Di ba? Kasi hindi agad-agad yan eh. Uy, ikaw na ba yan? Converted ka na ba talaga? Hindi. Kailangan baguhin mo yung pananalita mo, yung kilos mo, yung actions mo. Di ba? Meron ng, kung dati, noon ikaw, umiinom, o tinawag ka, di ka, inom ka. Isa lang. Kung pupunta ako na to, noon, umiinom ako noon. Sige. Oh, yan, sigarilyo. Pero nung pumunta na ako doon, na natututo na, nire-reject ko na. Sabi ko, hindi pwede. Iba na akong, hindi na tulad ng dati na, siyempre nakakapakinig na tayo ng salita ng Diyos. Kailangan baguhin natin sarili natin. Unang-unang umpisahan natin sa sarili natin. Kasi mahirap din magpangaral na sa'yo mismo, iba naman yung kabaliktaran sa ginagawa mo. Mahirap din agad-agad makipag-argue. Oh, may alam ako. Alam ko to, pero magkakaroon kayo ng debate. Sabi ng Diyos kasi, bawal ang Diyos-Diyosan. Bawal lang ganito. Paano mo siya mahihikayat? Pakita mo na sa action mo. Lagi mahinahon ka. Para kasi pag once na nag-away kayo, nag-arguments, may tataboy mo yan. Bis na maniwala sa'yo. Wala. Para sa mga young people naman,
instead of doing unnecessary things, na nasasayang lang yung oras nyo, bantuin nyo, imbitahin yung mga kaibigan nyo. Pero okay, maganda yung ginawa kahapon. Maganda po yung ginawa kahapon, Uncle Jun, na nagsama-sama sila. Dinala namin sila sa Burnham ni Captain Ish. May mga trucks. Namimigay sila. Kaya sa ganyang paraan, magandang bagay, maganda po yan. Kahapon pa lang, wala pang 30 minutes na nag-aantay kami ni Islaw. Meron na agad tumatawag sa kanya na kung saan yung Look Foundation, na interested na agad sila. Diba? So, sa mga young people, keep up the good work. Diba? Kasi, isa sa plano ng Diyos din talaga na sa mga tao, tulad na natututo rin sa mga salita niya. Sabi nga sa Mark 13 verse 10, na ipangaral ang gospel to all nations. No? Kailangan ipangaral natin yung gospel. Ano ba yung gospel? Diba? Maraming iba-ibang sinasabi about gospel Pero gospel, death, burial, and resurrection, gospel, ito, si Kristo. Gospel is a Christianity. Diba? Pag nag-obey ka sa gospel, isa ka ng Kristiyano. Pagkatapos mong mag-repent, mabaptize, next, live a holy life. Kasi nag-resurrect ka na, bago ka na. Doon magti-take effect sa yung gospel. Magiging Kristiyano ka. Tunay na Kristiyano. Kaya ang gospel is a Christian. Another plans, mga kapatid, God's plan. Christ is the gift of salvation. God will be with us until the very end of age for those who stand firm. Diba? Kung sinong kailangan matatag. Yung hindi madidrift away. Kaya kailangan manatili tayong matatag. Huwag tayong masurpresa bilang isang Kristiyano kung dumaranas tayo ng trial na na-encounter natin. Tulad ng sabi ni Peter sa 1 chapter 1. Malapit na po mga kapatid. Pagtsagaan nyo muna ng konti. Sabi sa 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 4 pala, 4. Verse 13. But rejoice that you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you're insulted because of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of glory and of God rests in you. And if you suffer, it should not be as martyrer. Huwag naman, nag-suffer ka. Isasabi mo, nagsasuffer ako, gumawa ka naman ng karumal-dumal na krimen. No? Or a thief, or other kind of criminal. Or even, nagsasuffer ka dahil kagagawan mo rin, dahil pagiging pakikialamero mo. Sabi niya, Mittler. Di ba? Nangihimasok ka lagi. Tapos sabi mo, nagsasuffer ako kay Christ. Hindi, kagagawan mo yun So, you suffer sa Christian, do not be ashamed. Kung sa pagiging Kristiyano mo, nagsasuffer ka, okay lang yun. Di ba? Kaya, during ng worship naman natin, huwag muna tayong atat na matapos agad, kumukulo na yung sikmura mo. Kumakalam na. May lakad pa ako mamaya. Bilang Kristiyano, kailangan din magtiis din tayo. Kasi sabi nga, Lord's Day. Hindi sinabing 2 oras para sa Panginoon sa araw ng linggo. Hindi. Malinaw yung sinabi, Lord's Day.
Tulad ni Christ. Nung nag-suffer siya, na naging obedient siya, di ba? Hindi naman siya namatay agad-agad. Di ba? Nung sinacrifice yung kanyang buhay, ikaw ang isasacrifice bilang pantubos sa mga tao. Di ba? Mahal na mahal ng Diyos ang tao sa pagmamahal nga niya sa atin. Dahil mas mahal tayo sa mga anghel. Yung mga anghel, nung nagkasala, condemn agad. Di ba? Pero gaano kamahal ng Diyos ang tao. Kung may tayong timbangan, tulad sa Justice Hall, di ba may timbangan na gano'n? Gaano yung timbang natin? Di ba? Yung kanyang pinakamamahal na anak. Jesus Christ. Ang naging pantubos sa atin. Ganon tayo kahalaga sa Kanya. Ganon kahalaga ang buhay natin. Ganon kahalaga ang kaluluwa natin. Para pagdating ng araw, sa pagbabalik ng ating Panginoon, ma-reunite tayo ulit sa Kanya. Di ba? Para tayong darating yung time na babalik ulit tayo sa parang bata. Tulad ni Adam and Eve, na wala pa silang kamalayan noon. Na sa Garden of Eden, hindi na kailangan magtrabaho. Di ba? Pinoprovide na lahat. Yung buhay ng Kristiyano, kahit na nagbubuhat tayo ng, lahat naman tayo may cross eh. Si Kristo nga, hindi naman siya agad namatay, kundi nagbuhat pa siya ng cross. Bago siya dalhin doon sa Golgotha. Bago siya mamatay. Bago siya ipako sa cross. Kaya nga, hindi naman, di ba? Yung verdict sa kanya is death. Hindi naman siya agad pinatay. Di ba? Nagbuhat muna siya ng cross. Pinahirapan muna siya. We as Christians today, huwag naman tayo panayreklamo. Kasi ganun talaga ang buhay Kristiyano. Pero sabi niya, rejoice pa rin eh. Di ba? Maging masaya pa rin tayo. Maging magalak tayo kung tayo ay nagsasuffer, katulad ng ating Panginoon. Tulad ni Abraham. Example, no? Nung napatunayan yung kanyang faith, nagsuffer din naman siya. Di ba? Ganun ba kadali na i-offer mo yung anak mo? Yung kaisa-isa mong anak na i-offer mo. Masakit din yung kanyang damdamin. Siyempre, pero kailangan niya mag-obey eh. Di ba? Pero doon sa pamamagitan ng kanyang obedience, siya ang tinawag na father of faith. Noah. Nagsuffer din si Noah dahil nung binigyan siya ng instruction na gawin yung ark. Hindi naman ganun kadali na mag-build ng ark. Di ba? Nagsuffer din siya doon dahil nung ginagawa niya doon, kinukutya nga siya ng mga tao eh. Pinagtatawanan siya eh. Para saan yung ark na yun? Nung ginagawa niya yun, meron ding persecutions na dinana si Noah. Pero naging masunurin siya. Binigyan siya ng instruction kung paano gawin yung ark. Hindi niya sinuway. Di ba? Gumamit ka ng, anong tawag doon? Gopher wood. Binigyan siya ng mga sukat kung paano gawin. Ganon din sa pagiging Kristiyano. Sa pagiging Kristiyano natin ngayon, meron din mga sinusunod. Na hindi pwede tulad sinasabi, pag nabaptize ka, maghanap ka na ng church kung saan ka mag-grow. Na sinasabi na pag nabaptize ka, okay na yan. Di ba? Mayroon nagsasabi, pare-pares lang naman tayong sumusunod sa Diyos. Pare-pares lang naman tayong Kristiyano. Basta gumagawa ka ng mabuti, okay yun. Kung si Noah, sabi niya, mas habaan ko to. Mas paganda yung gusto ko, kaya pinturahan ko. Kasi mabuti to eh. Maganda to. Diba? Pero hindi, sinunod niya kung ano yung instruction ng Diyos. At the end, nung dumating yung nilunod na yung mundo, sila inaligtas. Kasi naging obedient si Noah eh. In this lesson, mga kapatid, may plano ang Diyos sa atin. God's plan is on our way. We have to love so much our Creator. We have to love Jesus. He wants us to be saved.
That's why, mayroong Bible na hawak-hawak natin ngayon. Di ba? Aking babasahin sa Colossians chapter 1, verse 26. Colossians chapter 1, verse 26. The mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the saints. Mga kapatid, nandito na po yung Bible na ating binabasa. Nasulat na ang Bible. Kailangan natin sumunod dito. Kailangan natin laging basahin. No? Through His Son, Jesus Christ, we have given hope to save us and be with Him again. Kaya nga, basahin natin. Ito common. Maaring common na verse. Come to me. Matthew chapter 11, verse 28 to 29. Sabi ni Christ, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble heart, and you will find rest for your souls. Paano natin, i-connect po natin sa lesson natin kanina, no? Na, back to our lesson, sabi niya, take my yoke and learn from me. Christ is the authority. For I am gentle and humble heart. Sabi niya. Diba? Nakaka-inspired yung sinabi ni Christ. Christ is the inspiration. And pangatlo, sinabi niya, for I am gentle and I will give you rest for your souls. Ano sinabi niya? Ba? Aking babasahin ulit dito sa Matthew. Kung saan ko kinuha yung title na pinamagatan ko itong God's Plan. Sabi niya, and surely I am with you always to the very end of age. And Christ is the gift of salvation. Ito po yun, natapos ng series natin. Christ is the gift of salvation. And that's the God's plan of salvation. Magandang umaga po.